Sound check. Charge natin yung phone. Sound trip muna to, you know. 311. Susi ko. Let's go. Battery no. What's up mga kamukha? Kamusta kayo? Kamusta kayo mga kamukha? Ayan, pauwi tayo ng trabaho ngayon. Time check 8:22. Grabe no, 8 AM na yung uwi ko ngayon. Napakainit na. Tapos 22 minutes yung preparation ko para mula sa office maglakad papunta dito sa parking lot. Mini-make sure ko na lagi yung ticket ko ngayon, kasi nawalan na ako one time ng ticket tapos napagbayad talaga ako dito. Kaya sinusureball ko na araw-araw yung ticket ko, sa wallet ko na nilalagay. Alright. Tama ba yung ticket na bigay ko? Baka resibo ng iba yan ah. Kamusta? Wow, astig ni ate. Ayaw basahin te? Naka, nabura yung QR. Oh, yan. Yan. Ako yan. Sadyang doon na sa scan. Yung QR code na. Nilalagay ko pa naman sa wallet yan para hindi siya magusot. Pero okay lang. Thanks. All goods. Dito na nga pala tayo nagpa-park sa Burgos Circle. Kasi dito 60 pesos lang. Tapos ang exceeding hours pa dito ay alas 12 pa ng tanghali. Doon kasi sa Wells Fargo dati, sa pinagpa-parkingan ko sa Wells Fargo, alas 6 ang exceeding. So pag pumatak ng 6 ng umaga, double pay ka na. So 50 nga lang pero magiging 100. So dito na ako. Hindi ako mag-exceed kasi alas 12 pa eh. Ayan mga kamukha, kamusta kayo? Naisipan ko lang mag-video ngayon kasi ang tagal-tagal din yung hindi ako nakapag-upload sa YouTube. Kaya ayun, kamustahin ko lang kayo mga kamukha. Nakaraan pala pangalawang araw ko pala ngayon to na closer sa trabaho. So pangalawang araw kong umuwi ng 8 AM ng umaga. At grabe yung traffic na nararanasan ko sa buong C5.
So ngayon gagawa tayo ng alternate, ibang daan. Siguro pasukin natin tong mga looban ng Kapitolyo dito. Tara, samahan nyo ako. Pasukin natin mga looban. Hindi tayo magsi C5 ngayon kasi grabe sa C5. Tapos pag nag bike lane ka naman, baka mahuli ka naman ng NCAP. Ma-NCAP ka naman, di ba? Actually talaga mas bumigat yung traffic sa motorsiklo mula nung nag-NCAP, kasi syempre hindi ka na makasingit-singit eh. So ngayon sa iba tayo magdadaan. Hindi tayo dadaan sa pinaka mga main road katulad ng C5 EDSA. Iwasan natin yan. So pasok tayo ng mga looban. Share ko sa inyo yung dadaanan ko mula dito sa BGC. Papasukin natin yung ruta na dinadaanan ni Ruro dati. Si Ruro kasi dati nung bago pa lang siya nagmomotor, iniiwasan niya yung highway. Hindi naman dahil sa NCAP, dahil baguhan pa siya nagmomotor noon. So ayaw niya nung may maraming truck na kasabay. So doon tayo dadaan ngayon sa dati niyang nirurutahan. Dito yan sa may tulay. Ang labas is Kapitolyo, Pasig. Madaming stoplight nga lang doon, yun ang ayoko doon. Pero safe doon, walang NCAP masyado doon. Kasi papasok ka ng papasok sa mga ano. Ayan, dito tayo sa ano, ito yung pinaka main road. Ano nga bang street to? Ayun, 32nd Street, Rizal Drive. Ayan, nasa kaliwa ko yung St. Luke's. Ito naman yung main office namin, yung The Curve. Yan, yung tapat ng St. Luke's, The Curve building. So ngayon pauwi tayo ng San Mateo, Rizal. Naisip ko lang mag video. Gusto ko lang i-video tong ruta ko ngayon. Oh, nunahan ako. Sige lang. So eto, kakaliwa tayo dyan sa susunod na stoplight. Iti-take natin yung mga loob. Anong tawag sa ganyan? Mga looban na daan. Alam ko may tulay dyan eh. Diyan tayo dadaan. So iiwas tayo ng C5 kasi grabe talaga. Kagabi nalito ako sa trabaho gawa ng malalaking truck. Merong truck na bumalagbag dyan sa C5 kagabi. Akala ko aksidente. Yung pala nagkasagian sila ng kotse. Dito sa atin sa Pilipinas, pag nagkasanggian, hindi inaalis muna hanggat walang investigador or enforcer, or kailangan take muna ng photo. Siyempre kung sino yung mali, kailangan basta nakahamba lang sa gitna. Ayan, laki trailer. Trailer ba o 10-wheeler yun? 10-wheeler na malaki na close van. Putik, ang haba nun. Ayun, putik, grabe yung dinulot na traffic. Parang 20 minutes ako naipit doon. Hindi gumalaw masyado. Gumalaw man konti-konti. So ayan, ito ang iti-take nating ruta ngayon. Kakanan tayo dito. Wala pa tayo palang masyadong ride ngayon kasi maulan na. Pero marami pa akong pending videos na ginagawa ng voiceover. Sobrang dami pa nun, hindi ko pa nagagawa. Mga dati kong rides, mga rides ko before. So ayan, ito ang tatahakin nating ruta. Dun sa may 32nd Street, kumaliwa tayo. Tapos dito, pakaliwa ulit tayo. Kumanan tayo dito sa 34th Street. Tapos kumaliwa tayo ngayon dito sa 7th Avenue. Papunta dun sa may JP Morgan. Ito na yata, tinutumbok na yata natin yung tulay dito. So ito muna, ito testingin nating ruta ngayon dahil grabe, 2 araw ako pinahirapan ng C5 sa pag-uwi. Sobrang init, tapos grabe, barado talaga yung C5, traffic talaga. So ito, subukan natin tong ruta ng mga looban. Teka, saan ba dito yun? Nako, putik yan na ako. Ito yata, diretso na lang yata to.
Diretso na nga lang. Ay, baka doon pa sa kabila. Anak ng toka. Namali pa yata ako ah. Oo nga, doon pa yata sa kabila yun. Baka naman pwede rito. Bukan natin. Baka naman pwedeng to make dito. At ang resulta ay one way. Ay, kala ko one way. Medyo ano na kasi ako dito sa ayun, napa-early ako ng liko. So bawal tayong to make ng pahod. At mukhang traffic. Ayan oh. At bawal lumiko. Bawal pwede mag U-turn. Pwede, ayan oh. Nag U-turn sila buddy oh. Pwede. Ito yata yung JP Morgan. Ay hindi. Pwede mag U-turn. Mga nag U-turn na ng motor eh. Yo. Ayan. Mukhang traffic din tong rurutahan natin ah. Pero dito makakalusot-lusot ako kasi wala namang NCAP dito. Hindi ito sakop ng NCAP. Pero kung sakop to, paki-correct na lang ako ah, kasi hindi ko nabasa yung ibang road. Akala ko yung mga main road lang like EDSA, CP Garcia, yon C5, Quirino Highway. Pero ito wala namang camera dito eh. Tulay ito eh. Yan. Ito nga pala ang iti-take nating ruta. Alternate route natin dun sa C5. Susubukan natin to. Kapag maganda ang daloy dito, dito na tayo lagi dadaan. Grabe, traffic din ah. Sa sasakyan traffic din oh. Ayun oh. Kitang kita ko, malayo pa lang. Malayo pa lang kitang kita na. Traffic din dito. Kung nagta-traffic dito, ano pa yung C5, grabe dun. Nandun lahat. Okay, take natin yung gilid. Safe pa dito, safe. Sa mga nagtatrabaho sa BGC, siguro alam nyo to, yung ruta na to. Grabe talaga sa C5. Pwede nyong i-take tong ruta na to. Ayan o, may tulay tayong dinaanan. Ano nga ba tulay ito? Hindi ko talaga kabisado to. Actually, first time ko nakadaan dito, kasama ko si Ruro. Tinuro niya sa akin to. Dito daw siya dumadaan kasi nung first month niya nga, nung nagkamotor siya, pinamasok niya ngayon yung patio niya. Takot siya sa mga malaking truck, siyempre. So dito siya nagruta. Iwas super highway. Kasi grabe nga naman yung truck sa C5. Putik, palakihan talaga naman. Trailer, 10-wheeler. So ayan, paglusong dun sa baba, kakanan tayo. Medyo natandaan ko naman eh. Ayan, Ortigas tayo. Ortigas na to. Grabe naman oh, dinikan dito. Dinikita ng mga vlogger sticker yung Ortigas sign. Ayan, kakanan tayo. Take natin tong first right after ng tulay. At may nagbabantay na enforcer. First right, kanan, tapos kaliwa. Pagdating dito, anak ng toko, siksikan din ah. Hindi, nagkakagulo lang sa liko. Kakaliwa tayo dito. Yan. Bah, traffic din buddy. Counterflow ka na idol ah. Ayan. Mukhang tignan natin, baka mabate. Yung kabila medyo nata-traffic oh. Kapitolyo Homes to eh. Kapitolyo, dito yung maraming kainan.
maraming kainan, maraming inuman, maraming ano, iba, maraming mga nightlife. Sige buddy, yun na ka. Oy, ayos ah. Ayoko pang ano yun, baka mabate. Dito nga lang mga stoplight tayo madadaanan. Talagang hindi kaya mga intersection na pahihintuin kayo. Ito lang yung ano dito, medyo disadvantage. Pero so far so good pa naman ngayon. Eto, rekta natin. So diretso tayo. Diretso lang. Ayan, pagdating din sa intersection na to, diretso lang tayo. Tapos may sumunod ulit na intersection, parang gate to eh, gate. Okay, ito na nga. Shaw Boulevard na yata to. Medyo may stoplight yata dyan, kaya medyo stop muna tayo. Nasaan na ba tayo? Pasig yata to, part na to ng Pasig. O part ng Ortigas pa din. Alam ko Pasig to, part na to ng Pasig. Ayan. Ayun, Kapitolyo, Barangay Kapitolyo, Pasig City nga to. So dire-diretso lang naman to. Wala kang lilikuan, diretso lang. Wohoy, medyo ayun lang, dito tayo na traffic kasi makipot na yung daan dito sa Kapitolyo eh. Huminto tayo. Usually nakakauwi ako is ano, mag alas 10 na. Grabe no, 2 oras. Ayun yung usually na time travel ko. Nakakauwi ako before 10. Tignan natin dito sa rutang to kung ganun pa rin. Sige, diretso lang. Ayan, may stoplight kasi. Pero dito sa stoplight, diretso tayo. Papasukin natin nung parang ano ba to, so Boulevard yata to. Diretso buddy. Dito ulit tayo nakasama sa pinakaunang batch. Yun, pinadiretso tayo. Yan, tagos tayo dito. Shaw Boulevard yata to, yung street na to. So pumasok tayo dito sa ano to anong lugar na to, hindi ko alam yung lugar eh, pero natatandaan ko yung daan. Capitol Commons. Capitol Commons. Parang ano to eh. Teka lang, nahanap ko yung pangalan nitong lugar na to. Yan, shortcut talaga siya, literal. Parang tumatagos-tagos ka sa mga ano, sitro. Loob na to no. Sige lang. Tigas, alternate route talaga. Yun, Estancia. Ayan o, Estancia. Pagdating dito patitigilin ulit kayo. So wag tayong umuna doon, mainit. Diretso lang tayo, pero hindi na tayo, wag tayong pumesto doon sa harapan, ang init doon eh. Pag nag-go naman yan, makakasabay naman tayo dyan, sama naman tayo dyan. So dito lang muna tayo. Diretso lang tayo dyan mga kamukha.
Up, 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 up. Putang ina, sinagi siya. Ang lakas na ito. Gagi, baka emergency yan. Grabe, muntika na ako dun ah. Grabe, Pajero. Iba talaga pag may yamans. Gagi, muntik na ako masagi nun ah. Nauna ko ng video yun. Si kuya nasagi ng konti, pero tangina, lugi siya. Pajero niya yung magagasgas. Pero may mali rin kami sa part na to eh, kaya doon na tayo. Hindi naman sa ano, wala naman eh, maluwag eh. Actually walang sasakyan, maluwag. Pwede naman siyang makadaan eh, nang hindi kami pinipinahan dun sa gilid, di ba? Attitude din eh, no? Tara, let's go. So ayun na, balik tayo dito sa ruta na dinadaanan natin. So eto, mukhang maganda, maluwag. Ayan ah, all goods magdaan dito. Tapos diretso lang to, alam ko. Yan, diretso lang. Diretso, nandito na tayo sa village ng mayayaman. Anong village to? Valle Verde 1. So diretso lang to. Diretso lang. Napaka-presko pa dumaan dito, grabe. Mapuno. Mapuno dito. Dito kakaliwa tayo. Kasi pag kumanan tayo dyan is pabalik tayo niya ng ano, pabalik tayo ng C5 dyan. Dito tayo, kakaliwa tayo dito. Ayan, stoplight nga pala to. Marami lang tigil kasi maraming mga intersection. Okay, ayan na, mukhang go na tayo. G-body. Let's go mga kamukha. Kaliwa naman, ayun. Yun. Grabe, ang sarap dumaan dito. Ang daming puno. Ayan o, para ako nasa Tanay Rizal. Para nga naman ako nasa Tanay. Tanay yung na-imagine ko pag gantong ano eh, yung parang natatakluban ng puno yung kalsada, nabububungan ng puno. Ayan, take natin to, dire-diretso. Tapos dito sa unang stoplight, kanan tayo. Dito sa unang stoplight is kakanan tayo. Feeling walang NCAP dito sa area na to. Parang feeling ko yung NCAP is nasa mga main highway lang. Ito, dito, pasok tayo dito. Grabe, yung maraming nahihirapan sa NCAP kasi ano, lalo na dun sa Commonwealth, nagsisiksikan lang sa isang lane lahat ng motorsiklo. Okay din yun, disiplinado, pero grabe, hindi na raw papayagan kasi sa mga flyover yung motor. So pag mga flyover yata, ilalim na lahat. Nyawa. Kakanan tayo dito. Wala, pwede dyan kumanan kaso natrapikan eh. Ewan ko lang ah, agree ba kayo dun sa NCAP? Kung kayo ang tatanungin mga kamukha, mga motorista, kayong mga gumagamit ng kalsada, kayong mga nagmomotor, sang-ayon ba kayo sa NCAP? Ako kasi sang-ayon na hindi. Sang-ayon ako in a way na ano, yung para sa disiplina natin lahat. Pero ano, nagiging worse naman yung daloy ng trapiko. At saka meron ding dapat mga i-consider dapat na mga mangyayari. Like yun, pag may mga emergency, hindi nga makalusot, walang gusto magbigay kasi baka ma-NCAP. Katulad nito, kung kung NCAP area to, tapos may ambulansyang naiipit dun sa likod, sa tingin mo magbibiting the red lights ba sila dun sa harap? Hindi sila magbibiting the red lights dun. So wala, hindi makakadaan yung mga emergency vehicle katulad ng mga ambulansya.
kung walang magbibigay or lalabag sa NCAP. Kasi malamang sa malamang yan, dahil nga traffic, siksikan, masasakop mo yung mga paglabag niyan para lang mapadaan yung emergency. Ngayon, meron namang area ng mga wala pa namang NCAP na hindi naman nasasakop ng NCAP. Ayan, katulad nito. Kaya nandito ako ngayon. Wala namang kasi ditong NCAP. So ayun, marami pa rin hindi agree sa NCAP. Kasi paano kung siguro may proof naman sila, may screenshot sila na screenshot ang kanila na pumasok ka sa mga bike lane, bus lane. Pag na-receive mo yung violation doon sa opisina or sa bahay nyo, kung saan man ipapadala yung violation mo. Ako 50-50 ako dyan. 50-50 ako dyan. Hindi naman ako totally disagree. Meron din basta 50-50 ako dyan sa batas na yan. So yung mga viewers ko, mga kamukhaan, mga nanonood sa, ayun, nagkumanan pala tayo doon. Yung mga nanonood sa akin, pag nakikita nyo hindi ko alam kung ma-e-NCAP ako nun. Kunyari nag-overspeeding ako sa camera ko dito. So hindi naman to CCTV yung camera ko, hindi naman to CCTV ng MMDA. So siguro kung hindi naman ako mahuhuli ng MMDA doon. Pinagtanggol yung sarili, no? Ayan, mga kamukha, nandito na nga pala tayo. Left tayo dito sa Ortigas East. Pasukin natin tong na to, parang lugar na to. Ayan, sa may McDonald's, kaliwa tayo. Ayan, dito. Yung iba kasi, dami kasing nagme-mention sa video ko. Mga kamukha, yung video ko nga pala ng Sagada, medyo matagal-tagal na yon. Wala pang NCAP nung time na yon, kaya safe pa yon. Meron akong original video nun at may date, may time and date yon kung kailan ko ginawa yung video na yon. Wala pang NCAP nung time na yon. So tumakbo kasi ako ng 70 sa Commonwealth alas 12 ng gabi. Wala naman lang mga kasasakyan. So napatakbo ako ng 70 dahil open Commonwealth, super highway. So ayun nga, labag sa NCAP yon, 60 above. Pero hindi naman camera ng NCAP yung nakakuha sa akin or baril ng NCAP, yung parang speed limit nila. Nakita lang sa video ko. Mahuhuli ba ako ng LTO nun? Pwede ba nila akong hulihin doon? Pwede, di ba? Pwede ako mahuli. Kaya ayun, magiging proof or magiging tawag dyan, magiging proof is ito, yung video ko. So parang inano ko yung sarili ko doon. Pero yung video ko doon sa Commonwealth is wala pang NCAP noon time na yun, mga kamukha. Pero ayun nga, nandito na tayo sa may Bridgetown. Tapos kakanan tayo dito. Pagdating dito sa may Bridgetown, kanan. Pagkakanan, diretso lang dun sa ilalim. Ayan, nakagaw. Kakaliwa tayo. Dirahin natin, abot yan. Ohoy, di ba? Mas okay dumaan dito. Ako na magsasabi, okay dito sa ruta na to. Oh, di ba? Nalagpasan ko yung ilang kilometro ng traffic diyan sa taas. Ayan na, dito naman tayo sasalo dahil nasa C5 na nga ulit tayo. Eto, dito balik C5 tayo, pero malapit na tayo. Nasa Eastwood na tayo. Konti na lang na pagtitiis sa C5 to. Pas alright. Mas napadali yung biyahe ko. Kaso dito, imbis na doon ako sa bike lane lumulusot, dito na lang ako sa gitna.
ko alam kung may huli ba ang motor sa truck lane. Pag pumasok naman ng motor sa truck lane, feeling ko wala namang ganun. Grabe oh. Binago yung daan dito. Ginawang concrete. Ayan oh. Dating espalto. Mukhang malambot yung espaltado eh, no? Kasi bumabakat yung gulong ng malalaking truck eh. Nagiging hams na pahaba eh. Andito na tayo sa may pa-Eastwood. Dito na tayo inabot ng ayun lang. Kung ikukumpara ko yung ruta na dinaanan ko ngayon saka dito sa kahabaan ng C5S, mas nagustuhan ko dun sa ruta na yon dahil malamig, mapuno, marami lang intersection na kailangan mong kuminto. Pero nakita nyo naman, mabilis lang, segundo lang yung stop mo. Go na. Let's go. Eastwood na tayo. Nandito na tayo sa Eastwood ngayon mga kamukha. Parang kailangan ko nang bumili ng bagong gloves kasi warat-warat na yung mga gloves ko. Baka mag classic gloves na tayo para bumagay kay Barok, bumagay sa motor natin. Yung mga leather gloves. Naalala ko nung Cebu, nag-ride kami sa Cebu. Construction gloves yung gamit ko eh. 30 lang. Ay hindi, 50 pesos lang. Dito pala dumadaan yung mga provincial bus no, C5. Ito, biyaheng Bicol to, DLTV South yan. Oy, grabe oh. Ayun yung sabi kong hams na pahaba. Pumesto tayo sa malilim. 90 seconds dito mahigit sa Eastwood. Oh. Yun. 30 na lang. Grabe yung Pajero kanina eh. Gusto kami sagasaan dun sa gilid eh. Maliman kami dun sa pag namin kanina dun. In a way na pagsabihan na lang kami, hindi yung sasagasaan kami. Hindi ko lang nagustuhan yung approach. Katulad nun si Kuya, yung delivery rider. Kaya yun nandun sa gilid, sumisilong lang din yun kasi sobrang init. Grabe naman pangunawa ng mga nakasasakyan, di ba? Kayo naman naka-aircon naman kayo sa loob ng sasakyan eh. Naka-stop pa naman eh, hindi pa naman go yung aararuhin mong ganun, di ba? Medyo hindi lang maganda yung attitude, hindi lang maganda yung pasok ni Kuya Pajero. Buti nga hindi ako natamaan, pero grabe, gahibla na lang dito, ramdam ko nga eh. Sabi ko, kasi pag nagasgas yung baka kami pa pagbayarin, mayaman siguro, parang wapakilis kahit magasgas yung Pajero niya eh. Kasi walang sa amin kung ako masasagi itong manibela ko, wala. Siyang may damage. Grabe no. May end cap dito. Balik tayo. Ayan ang laki ng camera dito. Dito sa may uluhan ko. Tignan mo sila dati puro nagbibiting the red light sila dito. Ayoko dito, alis ako dito. Baka kahit makatapak lang yung gulong mo sa may bike lane bigla ka na lang uli i-screenshotin Hindi ko lang alam kung kailangan. Ang galing. Tinulak flat. Kala ko pinagbabawal na technique eh.
masyado mainit ngayon ha. Hindi katulad ng mga nakaraang araw. Grabe, grabe talaga. Alright, mas mabilis dun sa ruta na dinaanan ko based sa ano ko, based sa obserbasyon ko ngayong araw. Pero syempre Monday kasi kahapon, magkaiba yon. Tuesday ngayon, mas heavy siguro yung traffic kahapon kaysa ngayon. Pero so far so good, ano, goods yung ambience ng daan, para ka nasa Tanay. So baka dun na ako mag-take ng ruta araw-araw. Tapos ang labas is sa Bridgetown na. Let's go. Dito nga pala ako lagi dumadaan, Riverbanks. Grabe, dun sa video ko sa Sagada, merong hindi naniniwala kasi dumaan ako sa monumento alauna ng madaling araw. Tapos pagdating ko kasi sa arko ng Pampanga, alas 2 na ng madaling araw. So isang oras ko lang binaybay mula monumento hanggang alas 2, hanggang Pampanga. So anong ginawa ko doon? Paano ko dinaya yun? Ano, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Kasi 1 hour ko lang talaga tinik, promise. Walang sasakyan, walang traffic, dire-diretso. Parang feeling ko ang tagal na nga ng 1 hour eh. Kapag ganung walang sasakyan, walang traffic, kasi mararat-rat mo talaga yun eh. Ako talaga, ang average ko takbuhan 80 to 90. Hindi naman kaya mag 100 ng patio ko eh. Pero ano yun, babad yun, stable yun. Tapos nagme-minor lang pag mga intersection. Siyempre pag kailangan mag-minor, magme-minor lang. Ay teka, may bibilhin nga pala ako dito. Bukas na kaya itong ano, pa-park muna tayo dito sa ano. Sarado pa. Anong Sir, anong oras nagbubukas yung Riverbanks? Riverbanks, anong oras nagbubukas? Ay, 10 pa. Thank you. Mas 10 pa pala mga kamukha. Negative tayo makapag ano, makabilin dyan ngayon. Bili sana ako ng medyas na puti. Next time. Let's go, uwi na tayo. Alas 10 pa pala yan, tagal yan. Sa oras pa, alas 9 pa lang eh. Alas 9 pa lang, ngayon 8:59. Yung biyahe ko ng Sagada mga kamukha, naka-display doon yung oras ko sa dashboard. So hindi ko matatrack nyo dun yun sa oras kung gaano kabilis ko tinake yung mula San Mateo, Manila hanggang papunta ng Baguio, hanggang makarating ng Sagada. Matatrack nyo din yun. Stop nyo na lang, post nyo na lang. Kasi iba-iba takbo ko eh. May mood ako na nagtutulin ako, may mood ako na nagse-safety lang ako, yung safe lang ba. Yung Sagada raid ko, nakapagod siya, pero ano, masaya siya. Excited kasi ako nun eh. Basta parang pag may excitement ako na nararamdaman, ang hyper ko, na parang hindi ako napapagod kahit wala akong tinitake na energy drink. Hindi rin ako masyado inaantok. Parang natural adrenaline ng katawan natin. Yung iba naman tuter, adik. Hindi nga ako naninigarilyo eh. Tsaka hindi kakayanin ng adik yun mga kamukha. Kasi pag pumutok ang tama ng mga adik, o di kaya pag inantok yung mga adik, bulag tayo mga kamukha. Medyo negative sa adik yun. Hindi kasi physically fit yung mga adik. Karamihan doon is laging puyat, hindi nakakain sa tamang oras. So ang hirap nun. Kasi nabansagan kasi ang adik laging gising, palaging alerto. Hindi yun totoo. Kasi ang adik, pagka sariwa pa yung tama nila. Pero pag lumipas na yon, nag-expire na yon, wala pang 24 oras, talagang nabulagta sa antok yun. Talagang lupay-pay yun.
Ay nako, kapag kamalan pa nga tayo nga di. Hindi ba pwedeng endurance lang habang babata pa naman tayo? Na-take ko yung opportunity na pagdating ng araw, pag matanda na ako, na hindi ko na kayang gawin yung mga rides na ginagawa ko ngayon, is meron akong kwento. Meron akong memorya na nagawa ko siya nung kabataan ko, di ba? Paramihin natin ang istorya ng buhay natin. Paramihin natin yung mga lugar na napuntahan natin. Paramihin natin yung mga, ang tawag sa ganyan, mga experience natin sa buhay, di ba? Mag-explore tayo. Op. Di ko alam saan ako pupunta. Thank you. Dito ako lagi dumadaan eh. Ang layo ng ikot dun eh. Let's go. Lamuan na tayo. Marikina, Lamuan. Dito naman ako magsasuffer ng traffic nito ngayon. Dito given na to eh. Dun sa may bandang Roosevelt. Dun matraffic sa may bandang Roosevelt. Oy, umistop si tatay sa gitna. Dito matraffic bandang Roosevelt, Lamuan. Sarap suotin nung windbreaker, lumulobo. Buksan mo lang ng half yung dito sa gitna, sa middle zipper sa dibdib mo. Tapos pasok yung hangin. Tapos lolobo yung windbreaker mo, pupuno ng hangin. Sarap, presko. Mainit kasi panahon eh. Gagawa ka talaga ng paraan para maibsan yung init. Try nyo windbreaker, tapos buksan yung gitna, yan lumulobo. So ngayon nagkakaroon ng airflow dun sa loob ng jacket ko, kaya good thing. Isang good tips na rin yun para sa bumabiyahe ngayong mga katanghalian. Malaking bagay yung may hangin tayo sa loob ng jacket kasi sobrang init. It can cause stroke, dehydration, diba? Tubig, pinaka-importante. Lagyan nyo ng yelo. Baon kayo lagi ng tumbler para hindi agad mawala yung lamig. Kasi ako before, hindi ako nagta-tumbler. Yung gastos, bili ako sa 7-Eleven ng botelya ng tubig. Tapos pag nawala na yung lamig, di ko na trip. Hindi na masyadong masarap inumin. Hindi na masyado nakakapawi ng uhaw. Unlike pag may tumbler ka, 24 oras malamig yung tubig mo sa tumbler, lalo na kung puno ng yelo. Sa panahon ngayong mainit, magandang bagay yun. Bili kayo ng tumbler, kahit yung mumurahin lang. Tapos baunin nyo lagi sa biyahe, lalo na kung mahilig kayo mag-rides, magbaon kayo lagi nun. Kami ni Tita Ruro, hindi kami nawawalan. Lagi kaming may tumbler. Yung tumbler ni Tita Ruro, lagi yun. Tapos pupunuin nyo ng ice cube yun. Grabe, sakit sa ngipin. Halos kalahati na yung yelo eh. Kalahati ng tumbler eh, tas kalahati tubig eh. Grabe, hanggang makauwi kami sa rides namin, may yelo pa rin, malamig pa rin yung tubig namin, di ba? Ayun lang mga tips. Tsaka tamang tulog, kondisyon ng katawan. Pag long ride bibiyahiin nyo, matulog kayo ng tama. Ang problema dyan pag may ride ka, excited ka, hindi ka ngayon makatulog. Lalo na pag mga group ride na na-excite ka. Parang ako dati, may ride kami, Marilaki lang naman dati. Sobrang tagal na nun, mga 2012 pa yung kasama ko yung mga kaklase ko. Putik yan, ang ride out namin alas 5 ng umaga.
Alas 4 nagising pa din ako. Hindi na lang ako natulog. Putik yan. Nakahiga lang ako, pero yung isip ko buhay. Pagka mababaw, yung hindi ka talaga tulog. Yung iba kasi yung tulog na humihilik ka eh, yung tululaway mo yun talaga po siya. Full rest talaga yun. Yun sa akin ano eh, yung katawan ko lang nare-rest eh, pero yung isip ko hindi nare-rest eh. Ayun ang mahirap mga kamukha. Tapos sumaba ka sa ride, tapos tanghali mainit, laspag ka talaga dun mga kamukha. Laspag ka dun. Tsaka ito pala mga kamukha, hindi ako bumiyahin tanghali kasi danas ko na malaspag sa tanghali. Ayoko nun eh. Tapos gabi talaga ako mga kamukha. Alas 12 ng gabi ang take offan ko. Tapos paumaga, kinabukasan paumaga, nandun na ako. Ganun ako tumira ng ride. Yung Cotto Mines namin ni Eco, tinira ko ng alas 12 yun. Dapat solo lang ako nun eh. Nag-comment siya sa post ko na magra-ride ako. Sumama siya. So naging dalawa kami. Tinake lang namin ng isang buong magdamag. Alas 12 hanggang alas 5 nandun na kami. Tapos huminto pa nga kami sa 7-Eleven. Nagpalipas oras pa kami kasi sobrang dilim pa eh. Pero kung tutuloy-tuloy namin, siguro alas 4 kaya namin makarating ng Masinloc. Yung hindi kami hihinto, kaya siya, promise. Kasi tagal din namin tumigil sa 7-Eleven eh. Nagkwentuhan kami doon, tapos kumain kami. Tapos nagayos ng gamit. Tapos nakarating pa rin kami sa Masinloc ng mag-alas 6. So kaya mo siya marating ng 5 hours pala. 5 hours mula Manila to Masinloc, 5 oras. Tapos yung off-road, may hindi naniniwala na naman kahit naka-video na. Ano sa tingin nyo, dinadaya namin yung mga video namin? Ano sa tingin nyo, ano, nag-check-in kami tapos kinabukasan na lang namin itutuloy yung biyahe? Ano yun, gagastos kami ng ganon, diba? Parang akala mo yung mga nanonood sa atin, mga dinadaya, diba? Ba't ganyan kayo? Yung Cotto Mines, 2 oras namin tinira. May nag-comment dun, asa hindi daw 2 oras yun. Siguro 4 na oras niya tinira. Baka palakad naman yung ginawa nun. Putik na yun. Minsan ayoko na lang pagpapansinin yung mga negative comments eh. Kasi hindi ko naman kailangang magpaliwanag, o hindi ko naman sila kailangan piliting maniwala sa akin. Basta ako, ayun yung video ko. Tsaka po siya, paano yun? Paano yun, di ba? Bumiyahe kami sa Cotto Mines, binaybay namin yung lubakan na yun ng 2 oras. So kung hindi ka maniniwala ng 2 oras namin tinake yun, sige nga ikaw mag-isip sa sarili mo. Anong ginawa namin? Lumipad kami. May shortcut kami dinaanan, hindi kami dun dumaan. Sa simentadong daan kami dumaan. Sa tingin mo may iba bang daan? Diba? Feeling ko yung mga ganun, namemeste na lang yung mga ganyang comment eh. Yung alam mo yun, parang haters talaga. Kaya social media hindi talaga makakawala yung ganun eh. Magko-comment pa, barbero daw. Diyos ko po, Lord. Ang tanong, nakapunta ka na ba ng Cotto Mines? Baka yung comment doon, barbero. Nakarating ka na ba ng Cotto Mines? Baka hindi pa. Minsan mainis ka, pero dahil nga social media, intindihin mo na lang. So ikaw talaga yung mag-a-adjust kahit anong pagsasabihin nila. Ayan na, nangka na tayo, Marikina, tapos San Mateo na. Let's go, mahaba na yung kwentuhan natin. Nakailang minutes na ba tayo? Check nga natin. Gagin, tagal na. Magwa 1 hour na tayo sa video. Magwa 1 hour na yung video, diba? Mga kamukha, napangunat ng Ace Pro. Kaya mag-record ng 1 hour tuloy-tuloy. Sa GoPro to 30 minutes pa lang, naghang na to. Yung dati kong GoPro, yung Hero 9, luma. Pero siguro yung mga bago ng GoPro, kaya.
So papatayin ko na muna ito dito, baka naman mag-init to, tapos maapektuhan yung camera. Sige na, mamaya ulit. Maraming salamat nga pala sa pagsama nyo mga kamukha. At kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome na welcome ka dito. Ako nga pala si Jeff Media. Mag-iingat tayo palagi, ride safe and peace out, and see you on the next vlog. Bye bye. Ingat tayo palagi, like and subscribe.